Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadzal din wa la nahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, narito po tayo sa maiksing programa at sa maiksing oras na ito na kung saan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maluwalhating Quran, "Faman yuridullahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino man ika ang naisin ni Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay gabayan, ay bibigyan siya ng kakayanan upang maintindihan at mabuksan ang kanyang puso patungo sa pananampalataya sa Islam. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, pagkatapos natin sumaksi na walang ibang Diyos maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay inutusan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at inobliga para sa atin ang mga pangunahing mga ibadah, mga pagsamba, katulad ng pagsasala at pagsasaum, pag-aayuno at pagbibigay ng zakah. Di ito magiging katanggap-tanggap maliban na lamang na sundin natin ang dalawang uri na siyang magiging katanggap-tanggap para sa atin ng ating mga pagsamba, ang ating mga ibadah. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sino man ika ang kanyang naisin, nagabayan, buksan ang puso sa Islam, ay bibigyan niya ito ng kaalaman, bubuksan ang kanyang puso para siya ay makakita ng liwanag at makatahak sa tuwid na daan. Ang dalawang ito na siyang magiging katanggap-tanggap ang ibadah, al-mutaba'a wal ikhlas. Al-mutaba'a, ang pagsunod sa mga yapak at mga ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang ikhlas. Ang ikhlas ay hindi nakikita ng tao. Hindi ito napapansin ng mga tao. Dahil ito ay nasa puso lang natin. Walang ibang nakakakita nito maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit na ang mga anghel ay hindi nila makikita kung ano ang nilalaman ng puso ng mga tao, maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu sami'un basir. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang katotohanan na nakaririnig, ang tunay na nakakarinig at nakakakita sa kung ano ang ginagawa natin, lantad man ito ulihim. Kaya mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, ang ikhlas na pag-iibada na paggagawa natin ay gagawin natin ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa alang-alang natin ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi tayo magsasagawa ng sala at ng sadaqah para sa iba, bukod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At iniiwasan natin dito ang shirk, na mapunta ang ating intensyon sa iba, bukod pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu binniyah. Lahat ika ng ating mga ibadah, mga pagsamba, ay nakadepende kung ano ang ating niyya, ano ang ating intensyon. Lahat ng ating gawain, lihim man ito ulantad, ay mayroon tayong makukuhang gantimpala ayon sa ating paggawa at ayon sa ating intensyon. Ano ang ayon sa ating paggawa? Ang paggawa natin, na kumpara ba ito kanino? At para kanino ba natin ginagawa ito? Para ba ito kay Allah subhanahu wa ta'ala o bukod pa sa Kanya? Dito, sa ikhlas na ito, ay pinapatutuhanan natin ang pagtutuwid
o paniniwala natin sa tauhid. Dahil ang ginagawa natin na pagsasala, pagsadaka, pagsawm ay naayon sa ating intensyon. At ang pangalawa, al-mutaba'ah. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ating pagsunod sa yapak ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagsunod natin sa kanyang mga gawa, sa kanyang mga sinabi. Dahil dito, magiging katanggap-tanggap ang ating pagsasala o ang lahat ng ating mga gawaing ibada. Lihim man ito o lantad. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, man aslama wajhahu wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Man aslama, sino man ika na buong puso 100% na kanyang isuko ang kanyang sarili para kay Allah subhanahu wa ta'ala, at siya ay gumagawa ng mga kabutihan para kay Allah subhanahu wa ta'ala, katotohanan, ang gantimpala nito ay si Allah ang lubos na nakakaalam, dahil ang gantimpala ay si Allah ang nagbibigay ayon sa ating intensyon. Wala khawfun alaihim, at wala siyang kapangambahan. Mayroon siyang tuma'nina, o mayroon siyang kapanatagan sa kanyang sarili, at wala siyang takot sa anumang darating sa kanyang buhay. Mga pagsubok man ito o kaginhawaan. Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, tayo ay magmuni-muni sa lahat ng ating mga gawain, sa bawat oras, bawat minuto, sa paggising natin o bago matulog. Pagmuni-munihan natin kung sa buong araw ba na ito, lahat na ba ng ating mga ginawa na kabutihan o pagsamba, ito ba ay nilaan natin para kay Allah subhanahu wa ta'ala, at naiisip ba natin ang kabilang buhay, kung mayroon ba tayong aanihin? Mga kapatid sa pananampalataya sa Islam, tayo ay bigyan nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gabay, at bigyan nawa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng sapat na lakas upang isagawa natin ang mga bagay-bagay na ito, mga pagsamba na ito, na ayon sa pinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiran ad-dawan alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.